So good day, Sir Armer, no? Ito yung mismong aparato mo. So working na yan. So may load akong electric fan. Yan. Ayan, yung wire niya. Then nagtest din ako ng washing yan. So walang problema. Working yan. No? Ayan. So twin tap pwede, no? Walang problema. So makikita mo naman yan. So medyo lowbat na tong battery ko, no? So cut off nito is 11.5. Then mamamatay yung aparato mo, no? Pero sa ngayon yan, working pa siya. Nag-charge siya ng almost 73 watts. So ang panel ko is 100 watts yan, no? So mas maganda 200 din LiPo4 battery mo. So ito lead acid lang to, no? Automatic naman to kung lead acid o LiPo4, wala problema gamitin mo. So yan, almost 300 watts ang gumagana dyan. Yan yung small MPPT natin, no? So, pure sine wave inverter 1000 watts. Okay, so pasit ko siya ito mamaya, no? So konting tutorial muna tayo, no? So patayin muna natin yung load. Yan. So yan, working yan, no? So patayin muna natin yan. Then makikita mo yung battery ko ay nag-stable na, no? Kanina malakas ang pagbaba. Then patayin natin yung electric fan. So nagcha-charging yan, walang problema yan kung mayroong differential yung voltage dito na 1 to 2 points, no? Yan. So 6. So nag-harvest ng 71 watts. Then 12.7 ang battery, 12.9 dito. Walang problema yan dahil nagcha-charging nga siya, no? Then dito sa 12.7 sa inverter, no? So wala rin problema yan as long na tumataas yung voltahe mo sa battery, goods yan. Okay, so lead acid lang ang battery ko, no? Ang ginamit ko sa iyo. So pwedeng LiPo4. Okay, so pagpapatayin natin yung unit natin, unahin natin solar panel, no? So makikita mo may reading pa yan, 5.1 ampere, then 72 watts. So pag pinatay ko yung solar panel natin, so lagyan ko rin ng marking yan, then magsisiro na yan, wala ka ng harvest dahil patay na yung solar panel. Then yung inverter pwede mong i-off, then yung mismong inverter, okay, battery, inverter ng breaker, no? Breaker ng inverter, then LVD, then yung battery breaker. Yan. So darating sa aparato mo, no? Ito lang, itong mismong plywood na kasama yung mga devices, naka-assembly na. Dito ko lang gagalaw sa mga breaker natin, no? Sa mga tornilyo. So ito is solar panel, battery, no? Then inverter. So lahat itong dalawang breaker ng battery tsaka inverter, diretso yan sa battery. So positive to positive, dalawang red, then negative to negative. Okay, so ganun lang installation, no? Mas maganda bilhin mong wire is color coding para di ka malito. Then ito nga solar panel ko, no? So 100 watts. So pwede dito hanggang 400 watts single or lower, no? O pwedeng apat, combination ng apat na 100, no? Kung ano yung kaya mo na budget. So pwede kang magdagdag if ever magka budget ulit, no? So hanggang 400 watts solar panel or lower, no? Walang problema. Okay, so ayan, tayo muna natin to. Ayan. So naikabit mo na yung solar panel, battery, cable ng battery, cable ng inverter. So mas maganda may terminal lag, no? So power natin yung battery, no? Breaker ng battery. So mag-initialize yung MPPT natin na 25 ampere. Yan. So lumabas na, then 00 pa, no? Then buksan mo yung inverter muna kahit wala mo ng solar panel, no? Yan. Then makikita mo yung reading dito pag pinower mo yung mismong inverter. Yan. So, may reading na 12.4, 12.6, 12.5, walang problema yun, differential na konti. Then saksak natin yung load kahit wala pang solar panel, no? Walang problema yun. Ayan. So yan, umandar yung electric pa natin, no? Then yung washing, no? Tingnan natin kung gaano kalakas yung washing hanggat walang solar panel pa, no? Ayan. Okay. So tingnan natin kung kaya na, no? Kahit wala pang solar panel, nag-cut off, so ibig sabihin low batt. So connection kailangan is 13.5. So pag ganun voltahe na, hindi na kaya mag-washing, kailangan may supportan ng solar panel. So nakita mo nag-cut off, nawala yung LED red, so kailangan magkaroon din ng LED red. So gagawin natin dyan, off na yung inverter, tanggalin mo yung load.
natin. 13.5 ang reconnection yan. 11.5 yan. 2 plus 11.5 is 13.5 ang reconnection. Ito papakita ko yung demo kung paano gamitin ang pag-integrate at paano ba ilawin. So power natin yung solar panel para mag-charge. Okay. So makikita mo mag-iisip na yung charging kagad yan. So solar panel 100 watts. Ang limit ko 72 watts ang mag-charge niya. Harvest niya ng solar panel sa battery. Okay. So 13.5 ang reconnection yan. Pero siyempre medyo matagal yun, no? Dahil i-charge mo talaga yung battery. So itong battery ko ay medyo full drain na to dahil ginamit ko sa ilaw magdamag. So para huwag na natin antayin, no? Gusto mo magmadali, gusto mo na kagad mapailaw yung LPG red. Okay. So papower off mo lang itong inverter ko. Inverter o breaker ng inverter. So okay na siya. So reset mo siya, power muli. Okay. Ilaw na yung LPG red. Okay. So ngayon testing muli natin yung washing, no? So not recommended na ganito, na kailangan full kasi nila yung battery. Pero 4 mo nga lang